Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Yan. Pwede bang tignan muna natin yung ating mga nasa left and right? Ayan o. Atin silang batiin sa umagang ito. Ayan. Isang mataas na dapat pagbati kasi mataas yung gasolina. Kailangan sinasabayan yan. Tama po ba yan? Amen. Wag tayong magpapahuli naman. So, sapagkat tunay ang Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, nakakatuwa lang na nakikita natin yung mga ganitong bagay. It is because truly, God do miracles. Amen po ba? Do you believe on that? Amen. Alam niyo, hindi lang ngayon naman to nangyari sa panahon natin. And even sa mga panahon pa nung nakalipas, sa panahon nila Elijah, they also experienced this one. No, na kung saan for 3.5 years, nagkaroon ng tagutom sa kanila. In fact, wala ka talagang mabibili that time. No, but praise God, naroon lagi yung ang Diyos ay kumikilos bago maganap yung isang sakuna. Okay? And wag kang malulungkot kasi merong inihanda ang Diyos para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may inihanda ang Diyos para sa iyo. Nainip ka ba kung ano yung hinanda ni Lord sa buhay mo? Okay, sabi mo, wag ka lang mainip. Okay. Alam nyo, kapag ang Diyos ang nagsalita, sabi ng Panginoon, He will not delay it. Okay, hindi i-delay ng Panginoon. Ibig sabihin, forthwith. Ibig sabihin ng Panginoon, forthwith. Ibig sabihin, agad-agad. Ganyan ang ating Panginoon. Basta't sinabi niya, sinabi niya. Amen? So, yun lang yung ating isang pangahawakan sa araw nito. Amen. So, sa kabila ng ating mga narinig na pagtaas, no? Ng mga bilihin, and so on and so on. And there are some news na kung saan kapag wala ng gas, wala ng kuryente, wala ng tubig, etc., etc. So, napakarami na nagkakos ng fear and worriness sa ating buhay. But then again, because tayo po ay mga anak ng Diyos at hindi nakadepende sa ekonomiya ng mundong ito yung ating buhay sapagkat ang ating economy nakadepende sa langit. Amen po ba? Naniniwala ka ba doon? Amen. Kaya kaya mo at kakayanin natin yon. Amen po ba sa tulong ng Diyos? Amen. Kaya natin yan. Tama? Amen. So go with me sa Numbers chapter 30 verse 2 no, na ating pagbubulay-bulayan this morning. Sa bilang or Numbers, verse 30. Kung nandiyan ka na, magsabi ng malakas na amen. No? Numbers, chapter 30, verse 2. Sabi niya, basahin natin sabay-sabay yung malakas. 1, 2, 3, read. Amen. Amen. Tayo po yung mukot manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, nilululahati at dinadakila sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, that today, Lord, there is something, O God, na para sa amin, Panginoon. And we believe, Lord God, that it is you, Lord, na magpapahayag ng salita sa umagang ito. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong mga mensahe. Lord, give us this fear today, a fear of the Lord, O God, na kung saan magsisimula ang wisdom and understanding. Salamat, O Diyos, because today we are so grateful and thankful na isa kami sa makakarinig ng iyong salita that will strengthen our faith, our spiritual life, O God. Salamat po sa oras nito at nawa ikaw lamang ang maluwalhati, madakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming samsam panalangin, tang natin magsabi ng Amen, amen, and amen. Yung pinakamalakas, no, para sa Diyos. Amen. Maaring yung iba sa atin, sabihin nila, parang hindi connected yung mensahe ni Lord para sa akin. No, hindi para sa akin yan. Because sa mga nagaganap ngayon, of course, gusto natin makarinig na something that will fit dun sa ating needs. Tama po ba? Amen po ba? Alam nyo, nakita ko tong message nito at pinakita sa akin ni Lord last week, nung ito po yung aking pine-prepare. And same, Lord, do I need this? Do we need this one? Pero alam nyo, may mga bagay na sinasabi ang Panginoon sa atin if we will just only listen to His voice. Amen po ba? So, ang mensahe ng Panginoon today ay pinamagatang Word with works matters to God. Kumbaga, Word with works. Sabihin mo nga, Word with
works. Yan. Kadalasan po kasi ang tao magaling lang sa salita. Okay? Gaya ng katabi mo. Pero hindi ikaw. Yung katabi mo, masalita lang. Masalita ba yung katabi mo? Mas marami siyang ngawa kesa gawa. Okay? Pero ang Diyos, ang gusto niya, kapag tayo nagsasalita, ang gusto niya may kaakibat na gawa. Kaya nga yung binasa natin kanina, if we will go back sa Numbers, sabi niya, kapag ang isang lalaki, baka sabi niyo, pastor, lalaki lang yan ha. Okay? Baka sabi niyo, pastor, sa lalaki lang. Hindi. Ibig sabihin kasi, kaya sinasabi sa lalaki kasi ang lalaki ang head of the family. Are you there? At kapag ang lalaki nagbigay ng panata o ng sumpa o ng promise, ng pangako sa Diyos, ibig sabihin, bahagi na yung buong sambahayan. Are you there? Okay. Kaya sabi dito, kapag ang isang lalaki ay namanata, napapanood ba yung ganon? Okay, palaspas. Handa na ba yung mga ano nyo dyan? Okay. Sabi niya, kapag ang isang lalaki namanata ng isang panata sa Panginoon, sabi niya, sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang sarili, okay, sa pamamagitan ng isang panata. Ibig sabihin, bound. Okay? Ay huwag niyang, sisirain ang kanyang salita. Kanyang tutuparin ang ayon sa lahat ng lumabas sa kanyang bibig. Kumbaga, meron tayong tinatawag dyan na yung words niya, and then plus the works. Ibig sabihin, kailangan niyang tuptin, kailangan niyang gawin as soon as possible. So, how important it is, sa ating Panginoon, na kung saan yung bawat salita natin, because there are times you are so careless, nagiging walang pag-iingat tayo kapag tayo ay nagbibitiw ng mga salita. Because there are times, binibitawan natin ang salita because of the situation. Nakakyo po ba? Are you there? Dahil sa sitwasyon, kaya ka nakakapagbitaw ng salita eh. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan maging maingat. Sabi mo, kailangan maging maingat. Ayan. Alam nyo, dito tayo madalas napupulaan. Whenever we say a word, whenever we speak a word, ang dali kasi magbitaw ng salita eh. Para lamang, halimbawa, matigil. Halimbawa yung anak mo, ma, punta tayong mall. Oo, mamaya. Yung mamaya, naging bukas. Yung bukas naging sa linggo, sa isang buwan, hanggang aabot ng Pasko yan. Nakuha niyo po ba? So again, akala natin sa mga bagay na yon ay parang wala lang. Pero alam niyo po ba na ang pangako ay isang bagay na dapat agad-agad nating tinutupad? That's how powerful our words. Whenever we speak a word, ating itong ipinangako, ating itong ipinanata, kailangan kagad natin itong gawin. So kapag tayo naman po ay maraming sinabi o pangako sa ating Panginoon, because I believe marami tayong ipinangako sa Diyos. Kung gagaling ka, maglilingkod ka sa Diyos. Tama? Kapag sinagot ka ng babaeng ito, maglilingkod ka sa Diyos. Kapag nagkatrabaho ka, maglilingkod ka sa Diyos. That is one of your promise. Tama po ba? Pag tumama ka sa wedding, magbibigay ka kay Lord. Tama? Sino nga ako na ganon? Amin na kayo. Sabi ni Joel, amin na kayo. Pag nakuha mo yung bonus mo, lilibre kita. So, marami tayong mga ipinapangako na gagawin natin. Well, of course, ang tao siguro ay talagang hanggang salita lang. Tama po ba? Hanggang salita lang ang mga tao. And sabi nga, sinabi ko na nga, nangako na ako, gusto mo, gawin ko pa ba? Siguro sa tao, maari. Pero pagdating sa Diyos, ibang usapan po ito. Amen? The moment you make a promise, you make a vow to God, dapat gawin mo ito agad-agad. Tama po ba? Are you there? Sabi mo, agad-agad. Yun. Narinig mo ba yung sarili mo? Okay, agad-agad. So, how important our words with works to God? Okay, gaano nga ba kahalaga ang bawat sinasalita natin o sinalita natin o mga pangako natin na may kalakip na pagkilos o paggawa o pagtupad sa Diyos. Napakahalaga po nun. Naakala ba natin yung mga pangako natin is nakalimutan na ng Diyos? Tandaan natin, hindi nakakalimot ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kahit maliit na bagay yan, basta't ginawa mo sa Kanya, hindi siya nakakalimot. Tandaan po natin yan. So, 3 bagay lang
na ating pag-aaralan this morning. So how important are our words with works to God? Una is this: God finds a pleasure to our word with works. Ibig sabihin, kapag tayo po'y nangako sa Diyos at may kalakip na paggawa, talagang ang Diyos nagagalak. Sino po ba dito yung kapag meron nangako sa Kanya, pangako pa lang ang saya-saya na niya? Yung narinig mo pa lang, di bang saya mo na? Lalo pag nanggaling sa anak mo yan, ma, kapag ako nagsweldo, imagine mo, wala pang trabaho, pero nandun yung pangako. Of course, napakadalag kasi mangako dahil wala pa. Pero kapag nariyan na, yung pangako mo, ipapako ko ba? Di ba? Ang dali. Lalo na mga bata pa lang yan, ma, pa, kapag ako nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho, bibili kita ng bahay, ng kotse. Pero at the end of the day, pagka-graduate, nag-asawa. Bumili pala ng bahay at sasakyan para sa asawa niya, hindi para sa magulang. So, those promises na bagaman unknowingly and unconsciously, sinasabi lang natin para bang wala lang. Just to give an ease yung para medyo mapanatag lang ng konti. Para lang mabigyan lang nakagalakan somehow yung tao na pinapangakuan mo. Pero ibahin natin ang Diyos. Tandaan po natin yan. Because God finds a pleasure to our word with works. Ganyan ang ating Panginoon. Galak na galak ang Diyos every time na may pangako tayo sa Kanya at gagawin natin. Isang bagay yon na hinahanap lagi ng Panginoon. Tingnan niyo yung Ecclesiastes chapter 4 or chapter 5 verse 4. Ang sabi rito, when you make a vow to God, sabi niya, do not delay in fulfilling it. Sabi niya gano'n. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban. Ibig sabihin, hindi mo pagpapabukas o hindi mo imamaya. Nakuha niyo po ba? Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Sabi niya, huwag mong pagpapaliban. Ngayon, ang sabi niya, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Ibig sabihin sa mga hindi sumusunod sa pangako ng Diyos. Tuparin mo ang iyong mga ipinanata. Very direct. Sabi niya, tuparin mo. Very direct. Walang alilangan, no? Sa tuparin mo, ang sabi niya, very direct. Yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Because it is so important to God whenever we make a vow to Him and then after that, ating tutup din, we will fulfill it. Yun ang gusto ng Panginoon. Like for Him to find pleasure doon sa mga sinasabi natin na may kalakip na gawa. Ano ba yung mga pinangako mo sa Diyos na talagang tinutupad mo at nais mong tuparin pa rin until now? No? Ano ba yung mga pangako mo sa Kanya na maglilingkod ka sa Kanya? Na siya yung uunahin mo sa iyong buhay? Ito ba isa sa pangako mo sa Diyos? Na kapag binigyan Kanya ng trabaho, hindi maapektuhan ang paglilingkod mo sa Kanya? Na kahit pagod ka, na kahit puyat ka, still Lord, uunahin kita sa aking buhay. Na sinabi mo ba na kapag ako Lord, nakapasok ako sa trabaho na yan, no? Ipapangarap kita doon sa lugar na naroon ako. Sino din ba rito yung nagpangako, Lord, magbabago na ako? Sino nangako na magbabago na siya? Magpapakitino na siya. Hindi na siya magbibisyo. Hindi na siya magmumura. Sino dito yung mga ganon na nangangako sa Diyos? Nakuha niyo po ba? Napakahirap nun ha. Kaya nga akala natin no po, na ang pagsasalita natin o pagbibigay natin ng pangako sa Diyos ay isang bagay na binabaliwala ng Panginoon. No. Napakahalaga sa Panginoon na naririnig niya ang bawat pangako natin. Well, in fact, God is not asking for a vow. Tayo lang naman na naghihingi ng vow sa Kanya because we're asking something from Him. We make a vow, it is because nakikipag-deal tayo sa Kanya, Lord, bigay mo lang itong bagay nito, maranasan ko lang ang bagay ito, then, di ba? Nakuha niyo po ba? Kaya ang Panginoon, ang gusto niya ay yung mga tao na hindi nila dinedelay yung kanilang mga pangako sa Diyos. Because the word delay means do not hesitate. Ibig sabihin, walang pagdadalawang isip, walang dalawang puso. Pupunta ba ako sa church today? Kapag sinabi mong, bukas mag-church ako, dapat mag-church ka.
Dapat tong oras pa lang na to, inihanda mo na yung sarili mo, alam mo na yung isusot mo, iniisip mo na, kahit may lakad ka bukas na bigla lang sumingit, because you promise to God, you make a vow to Him, na pupunta ako sa church, ako'y magwa-worship sa Lord. Kasi tinitingnan ng Panginoon yun. Nandiyan ka pa ba, church? So do not postpone or slowing it. Huwag mong konti-konti, na at least, finufulfill ko naman, kaso, unti-unti. Ayaw ng Panginoon yun. Ayaw ng Panginoon yun. Kasi tayo din naman. Ayaw din naman natin na kapag may nangako sa atin, tapos hindi tinupad, galit na galit tayo. Masaya ka ba doon kapag hindi tinupad ng tao nangako sa'yo? Hello? Diba, sa mga pag may kinakasal, naranasan ko na to, pag may kinakasal ako, anong sabi? Anong pangako? In sickness and in health, for richer and for poor, till death do us part. Pero hindi nangyayari yon. Hindi nangyayari yon. Yung vow ng bawat isa, kapag pa mo sila, nagva-vow, umiiyak pa. Pero kung titignan mo, kapag naroon na sa sitwasyon, nakakalimutan nila ngayon yung kanilang mga vows. Mga vows na kung saan, pangako ko, pag nagkaanak tayo, kayo na iingatan ko, uuwi na ako maaga, magbabago na ako pag nagkaanak na ako. Is it true? Sasama mo pa yung Diyos, di ba? Sumpaman sa Diyos. Take note of that. Huwag mong gagawin yon. Na nangako ka sa tao, then you are involving God dun sa pinangako mo. Because, in the first place, hindi ka talaga nangangako sa tao na yun, kundi nangangako ka sa Diyos. Nakukuha po ba? Andiyan ka pa ba? So remember that. Galak na galak ang Diyos. God finds pleasure to our word with works. Ang gusto ng Panginoon, gawin natin yan. Basta't nangako tayo. Amen po ba? Kasi kapag ganitong ginawa natin, ang sabi ng Panginoon, kung ano yung panukat na ginawa mo, siyang gagamitin din ng Panginoon. Amen? Kapag nangako ka sa Diyos, tinupad mo, ginawa mo agad-agad, same, ang Lord, ganun din. Ganun din na gagawin niya. Yung mga pangako niya sa atin, agad-agad, gagawin niya. Maaring alam nyo, there are things na hinihingi mo sa Diyos at hindi nagaganap. It is because you make a vow to God and then you delay it. Hindi mo tinupad, hindi mo ginawa. Siguro marahil ganun yun. Kung bakit hindi mo nararanasan yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Baka yun ang pagbatayan ni Lord. Kapag tinupad nitong anak ko na to yung kanyang pangako, then, tutuparin ko rin ang pangako sa kanya agad-agad. Naku niyo po ba? Maaring ito yung dahilan kung bakit yung mga minimithi mo sa buhay mo ay hindi pa makamit. Because that's the way we make a vow to God. And then, ang Diyos, siyempre, hindi siya nagagalak. Wala siyang nakita na dahilan para ibigay din niya yung hinihingi mo because nagmula sa atin, hindi natin tinupad yung ating pinangako sa Diyos. Malay mo, because of your promises to God, yun ang batayan ng Panginoon. No? Yun ang batayan ng Panginoon para ibigay din naman niya yung nararapat sa iyo. Nandiyan ka pa ba? So, isang bagay lang ito, huwag nating paghintayin ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, huwag nating paghintayin ng Diyos. Ito kasi yun no? Na para bang yung vow mo, na-apektuhan because of the situations you have. May pangako ka sa Diyos, kaya lang halimbawa, may kakulangan. May pledge ka sa Lord. Yung mga pledges natin, may pledge ka sa Lord. And then suddenly, Lord, kulang. Hindi ko maibigay sa iyo. Don't do that. Don't do that. Kaya nga, mas maganda pa, huwag ka na mangako sa Diyos. Amen? Okay, pangalawa po. How important it is, gaano ka ito kahalaga? It shows what kind of a servants we are to God. Ibig sabihin, yung ating mga pangako na may kalakip na paggawa, ito'y nagpapakita no, ng ating pagiging lingkod ng Diyos. Kung anong uri kang lingkod. Amen? Ikaw ba yung lingkod na puro pangako lang? Oh, pastor, maglilinis kami sa Sabado. Dumating yung Sabado, hindi ka nakapunta. Bakit? Anong dahilan? Kasi may biglang dumating. Nangako ka eh. Nangako ka.
na darating ka, maglilinis ka, may dumating, di mo natupad. No? Anong uri tayong lingkod doon? Tama ba? Hello? Mangangako ka na prayer meeting, nandudun ka. Pero wala ka. Isa bang mabuti to na tagasunod o lingkod ng Diyos? Anyway, nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba tayo? Tandaan natin that our words and works is our representation to God. Ipinapakita natin what kind of a servant we are. Sa pamagitan ng ating mga salita at mga pagkilos na ginagawa natin. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang puro salita. Madalas ganun yung ginagawa natin. Because the kingdom of God is not a matter of talk. Hindi lang siya puro salita. Kundi mayroong paggawa yan. Yun ang isang bagay. Alam niyo, may istorya sa Bible, may dalawang magkapatid. Noong nainanyayahan ng kanyang ama, inutusan ng kanyang ama. At yung isa nangako na pupunta o gagawin ang pinagagawa ng kanyang ama. Pero at the end of the day, hindi niya ginawa. Meron namang isa na humindi siya or hindi siya nagsalita. But then again, sumunod siya. Kaya mas maganda pa kung di na tayo nangangako na pupunta tayo. Pinapahiyaan na lang natin or pinapakita na lamang natin kung anong uri. First of all, what kind of a servant we are before God. And pangalawa, kung anong uring tao tayo. Na doon pa lang sa mga minor things na imagine mo, pupunta ka lang, mag-a-attend ka lang, or tatawagan mo siya, or papasyalan mo siya, then hindi ka nakapunta. Sa mga ganong uri pa lang, makikita mo na ang taong ito na nangako ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa ganong bagay pa lang. Nakuha niyo po ba? Yung bang katabi mo, mapagkakatiwalaan ba yan? How many times did you make a promise? No? And then, hindi naganap. So, ibig sabihin, kung ako, ang mangangako ka sa akin, at sasabihin mo sa akin, Pastor, mag-attend ako sa church, pagkayari nitong discipleship training, magsaserve na ako kay Lord, and then suddenly, you broke your promises to God, or to me, hindi na ako maniniwala sa iyo sa mga susunod na panahon. Because doon pa lang nakita ko how irresponsible a servant of God is. Sa salita pa lang nga hindi na nagawa. No? So, irresponsible yung mga ganong uri ng mga lingkod ng Diyos. Tingnan natin, no, dito sa Mark chapter 7 verses 6-9, ito po. These people, lang sabi, sa Mark 7, 6-9, basahin natin. Tingnan po natin, ito maraming mga ganitong lingkod ng Diyos. Ito tayo, Mark chapter 7, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Esaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari, mapagpaimbabaw, mga manluloko, mga sinungaling. Yan ang ibig sabihin. Ayon sa nasusulat, take note of this iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kumbaga, eto lang, this is how we serve God, through mouth. Through mouth. But we're not really obeying God. We're not really serving Him. Ang paglilingkod lang natin is by words, not by action. Nakuha niyo po ba? Hello? Kaya ang Diyos nasasaktan And God knows kung sino talaga yung tunay na naglilingkod sa Kanya. Hindi lang yung gawa ng gawa, salita ng salita. Alam nyo, maraming ganun mga tao. Ang kanilang kaalaman ay naka-apply lang sa pamagitan ng salita. O't makanya ng kurtina. Ganun lang, dapat ganto, dapat ganyan. Sa salita lang. Pero wala sa gawa. Maraming ganun. Maraming ganun. Na nagsaserve through mouth. Ngayon, ang sabi niya sa verse 7, ang sabi niya, at walang, sabi niya, kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Ayun ang sinasabi niya. Punta tayong verse 8. Anong sabi niya dyan? Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang tradisyon ng mga tao. Ito yun. Bagaman tayo nangangako sa Diyos, mayroon tayong ipinapangako sa Kanya, and yet we are following the traditions of the men, of the people of the land.
Anong ibig sabihin? Itong mahal na araw, sumusumpa ka sa Panginoon panata ako sa Diyos. Pero ang sabi ng tao, magpalaspas ka. Gumapang ka, magpapako sa krus. Pero ang panata mo, sa Diyos. Pangako mo sa Kanya to, na Lord, I will sacrifice sa darating na mahal na araw. For 9 years, may mga gano'n kaming kaibigan. For 9 years, magpapalaspas sila. Kasi may panata sila sa Diyos. Dahil gumaling ang anak niya, may panata siya sa Diyos. Pero sa pamamaraan ng tao, yung kanyang pagkilos. Nandiyan ka pa ba? So, ganun ang nangyayari. Ganun ang nangyayari. Meron tayong panata sa Diyos, meron tayong vow sa Kanya, pero pamamaraan natin sa pamamaraan ng tao, which is wrong. Bakit? Ang Diyos hindi tao. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay banal. Yun ang dapat natin katakutan. God is holy. God is just. Tandaan natin yan. Tatay ng verse 9. Ano sabi niya? Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng iyong pagtanggi sa utos ng Diyos. Sabi niya, upang masunod ang iyong mga tradisyon. Na para bang sinasabi natin, alam mo naman ng Diyos yan eh. You know yung pagtanggi daw natin? Alam naman ng Diyos yan. That's how we do our vows. Sa ibang pamamaraan, nangako ka sa Diyos, pero still, on our own way, yung ginagawa natin, which is wrong. Which is wrong. Kaya siguro makikita natin, bakit gano'n ang Diyos sa ating buhay? Bakit gano'n yung family ko? Bakit gano'n yung business? Because napakalaki ng epekto nito sa mga pangako natin sa Diyos. Remember, what is your promise to God? Anuin mo? Recall mo, ano nga ba pinangako ko sa Diyos? Na ako'y maglilingkod na sa Kanya. Na ipapakilala ko siya sa mga tao. Na ako'y magiging tapat sa Kanya. Remember, ano ba pinangako mo sa Diyos? Na until now hindi mo ginagawa. No? That's why, yung mga bagay, mga pinangako natin na hindi natin nagagawa, nagkakaroon ito ng, sabihin natin, pagbagal ng mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kasi there are times, nakikinig ka lang, kapag may narinig kang masarap sa pandinig, oo nga Lord, pangako ko Lord. Hindi na ako magsasalita sa mga kapatid, pero Lord, pangako ko. Sometimes, you're making promises in your mind and also in your heart. Hindi lamang siya verbal, pero in your heart, in your mind, nangangako ka, yes Lord. Parang ganun lang eh. Kaya tingnan nyo si Hannah, when she made a promise to God, na kapag binigyan siya ng anak, ang kanyang anak ay maglilingkod sa Diyos sa templo, sa pamagitan ng templo. At tinupad yon ni Hannah. Ganong katindi. Prior pa lang doon sa paglabas ni Samuel. No, ipinagpe-pray pa lang siya, wala pa siya sa sinapupunan ni Hannah. Nandoon na yung pangako ni Hannah sa Diyos na maglilingkod ang anak ko na to sa iyo. And then hindi binigo ni Hannah ang Diyos. Alam niyo po ba, tingnan natin kung titingnan natin yung istorya ni Hannah. Hindi pa siya buntis, may pangako na siya. Bagaman si Hannah po ay baog, hindi siya pwedeng magbuntis. But because she has a promise to God. Lord, He will serve you. He will serve you. Sabi niya, all the days of his life. Imagine si Hannah humihingi ng anak. Pero ang pangako niya, pag binigay sa kanya, Lord, He will serve you all the days of his life. Ibig sabihin, di rin niya talaga makakasama. Imagine that. All the days of his life. So makikita natin, nakita ng Diyos because right there and there, nung si Hannah ay nagbigay ng pangako sa Diyos, when she made a vow to God, nakita kaagad ng Diyos yung puso niya. Na kung maibigay ngayon na ngayon din, ibibigay na niya. Hello? Kaya nga, her prayer was granted by God. Right there and there, binigay ng Diyos. Naku niyo po ba? Napakaganda pala, no? Na kung saan, kapag tayo ay nangako sa Diyos, talagang gagawin natin. Kasi nakita ng ating Panginoon, yung servanthood na nakalagay sa puso ni Hannah.
Imagine mo, si Hana ay naghihingi ng isang bagay sa Diyos upang ipangako sa Diyos na maglilingkod ang kanyang anak. Bakit ako hihingi sa Diyos ng isang bagay na ipagkakaloob ko rin sa Kanya, na hindi ko mapapakinabangan? Pero alam niyo, isang bagay na nakay Hana yung nagkaroon lang siya ng fulfillment sa buhay niya na at least yung talagang pagiging babae. Ibig niyang sabihin kasi, hindi ibig sabihin hindi siya babae. Ang mga babae na hindi nagkaanak, hindi ibig sabihin hindi siya babae. Don't get me wrong, hindi ganun yun. Ang ibig sabihin lang yun is, she was blessed by God. She was blessed by God. Ibig sabihin, kapag ang babae kasi nung panahon na yun, hindi nanganganak, o baog sila, ibig sabihin may sumpa. Yun ang tradition noon. No? Ano sila? Talagang itinikom ng Diyos ang kanilang bahay bata. Ibig sabihin, may sumpa sa kanilang family. But because, nung nanalangin si Hana, bagaman alam niya na siya'y baog, but she made a vow to God. Ibig sabihin lamang, nakita ng Panginoon yung kanyang puso as a servant of God. That's why, yung sumpa kay Hana, nawala. Nakanya po ba? Bagaman hindi pwedeng magkaanak. Pero makikita natin because God finds favor sa buhay ni Hana. That is number 1, yung kanina pinag-usapan natin. Kaya sabi niya, nakita ko yung puso ng tao na to. Yung talagang desidido siya na ibigay kung ano man o gawin agad-agad ang kanyang ipinangako bagaman wala pa sa kanya. Imagine nyo, hinihingi niya pa lang pero wala na sa kanya. Ibig sabihin, hindi niya pag-aari. Pero hinihingi niya. Pero hindi niya pag-aari. Nakuha? Hello? Sino dito nangangarap na kapag nagkabahay siya, sasabihin niya, itong bahay namin to ay magkakaroon ng Bible study. Sino nga ako na ganun? Because you are a servant of God. You are a child of God. At ang bahay nyo, dapat maging bahay dalanginan. Yesterday, kami po ay nag-dedicate ng isang bahay sa ating kapatid no, na dating nag-a-attend dito. And nakabili sila ng bahay. That was 6 years ago nung nakuha pa pala nila yon. But we were shocked, no? Kahapon lang, itong year lang nila tinirhan. So ang gusto pala nila, gusto namin, Pastor, nag-chat yung kapatid natin. For how many years din natin sila nakakasama. Sabi niya, gusto pala nila, one of their prayer is kapag nagkaroon sila ng bahay, i-dedicate yon yung tahanan nila. And, or i-bless rather, yung terminology, Papa bless. Yun naman yung ano natin gusto natin, i-bless ang tahanan. Tama po ba? Sabi ko sa kanila, ang bahay, in fact, dinededicate yan. Itinatalaga sa Diyos. At ang tao ang bine-bless. Tama ba? Kasi para ma-bless ang bahay, ang tao ang gagamitin. At yung blessing na yon, because you bless the person, itong tao na to, itong may-ari ng bahay na to, dahil bless siya, ang blessing dadali niya sa kanyang tahanan. Pero isang bagay yung sinasabi ko, because tayo po ang nagdadala ng, sabihin natin, gamitin ko yung word na malas, bagaman wala. Tayo ang nagdadala ng malas, o sumpa, o bad spirit sa ating bahay. Nakanyo po ba? Tayo nagpapasok Magpapasok ka ng alak sa bahay mo. Malas yun. It is a curse. Nakanyo po ba? Hello? Imagine mo, yung house mo, dapat blessed na yan because you are blessed by God. At idinedicate mo, itinilaga mo yung tahanan to para sa Diyos. Lord, this is yours. Kapag binigyan mo ko ng bahay, this is yours, Lord. Bahay mo to. Hindi kami magiinuman dyan. Sino dito yung nagiinuman pa sila sa tahanan nila? Church, mahiya ka. Mahiya ka. Hiningi mo sa Diyos yan Hiningi mo sa Diyos yung motor mo, yung sasakyan mo. Tapos may isasabit ka doon na nakaganyan siya. Tapos sasabihin mo, samahan ka niya. Pupunta ka sa bar. Pinanunood ka niya. Di ba nakakaya yun? Tapos sasabihin mo, Lord, sa iyo to. Sa kanya ka humingi Lord, bigyan mo ako ng motor, bigyan mo ako sakyan. Tapos ibabiyahin mo pag manawag, doon mo ipapabless. Sino nagbigay nun? Si Lord. Anong uri kang katiwala? Hello? Nagsusugal kayo doon sa tahanan nyo. Tama ba yon? Is it right? Mali yon.
Hindi, pastor, tumataya naman ako sa wedding, doon naman sa harap eh. Hoy, mali pa rin yan. Mali pa rin yan. Hello? Nandiyan ka pa ba, church? Tandaan natin yung bawat pinapangako natin sa Diyos, kailangan agad-agad natin gawin yan. Kasi gustong-gusto ng Panginoon because this is one of His commandments sa atin. Sabi niya sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kautusan to ng Panginoon sa atin that kailangang makita kung ano yung sinasabi natin sa ating buhay. Naku niyo po ba? Kailangang ginagawa. Kasi mas lalong nagiging totoo. Oh, are you there? Mas lalong nagiging totoo kapag talagang ginagawa natin yung mga pinapangako natin na sinasabi natin sa Diyos. No, we are earning the trust of other people. Of course, God Himself. Yung tiwala ng Diyos sa atin, talagang nakukuha natin yung tiwala ng Diyos. Kasi sabi niya kapag nangako tong bata na to, tong anak ko na to, talagang tinutupad talaga niya. Hello? Andiyan ka ba? Kaya huwag kang magugulat kapag maraming pinagkatiwala ang Diyos sa iyo. It is because kapag ikay nangako sa Diyos, ginagawa mo agad-agad. Amen po ba? Tingnan si Hannah, hindi dinelay ni Lord yung pangako niya sa kanya. Because nakita ng ating Panginoon, sa oras na yon, yung pangako ni Hannah, ginawa na niya kagad. Nagtataka nga ako, paano niya ginawa agad? Wala pa nga yung baby. In her heart, sa puso niya. Talagang decided siya na gagawin niya. Ngayon po ba, decided ka ba talaga na ipangako sa Diyos na magbabago ka na? Parang kaunti lang nag-amen. Parang hindi mo kayang gawin na magbago. Well, of course, on the other side, talagang hindi natin kayang magbago without the help of our Lord Jesus Christ. Parang ang hirap naman kasi, pastor, mangangako sa Diyos na hindi na ako matutulog habang nagpe-pray. Ang hirap nun, di ba? Hindi ko natutulugan si pastor habang nasa church. No? Ang hirap nun. Siyempre, yung transition na tinatawag. Sanay ka natutulog sa church, tapos bigla-bigla hindi ka matutulog. Parang ano naman yun, di ba? Alam nyo, nakaka-proud kapag narinig nyo yung sa mga Korean people. Imagine the average of a pastor na nagpe-pray sa Korea is, I don't know, kung 15 hours a day. Pastor yon. Ako nga, 15 minutes lang eh. Mga ordinary member, take note, 2 oras. Ordinary member. Narinig niyo po ba? They make a vow to God that they will allot time to God or in prayer to God. Naman, ordinary member, 2 hours. Nahiya ako nung narinig ko kay pastor yan eh. Sinasama niya nga kami, sabi, pastor, hindi kami pwede dyan. Hindi kami pwedeng manalangin ng ganong kahaba. Baka sa haba na tulog na kami. No? So, anyway, talagang ipinapakita ng mga tunay na Kristiyano kung ano nga ba yung mga sinasabi nila. Amen po ba? Kapag nagko-quote tayo ng verse, dapat ginagawa natin yan. Huwag mo lang gamitin na para masabi lang na may karunungan tayo. Yung mga salita ng Diyos are meant to be fulfilled. Amen po ba? Kapag yung mga salita ng Diyos kailangan, ang talagang purpose nun is to be fulfilled. Sabi mo, kailangan maganap. Yan. Kaya kapag sinabi mo doon na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kailangan maganap yon sa buhay mo. Amen ba yan? Okay, bawat verses, bawat salita ng Diyos na nilalabas na atin, no? So kailangan talaga nagaganap. Kaya tayo po ay dapat, sabihin natin, maglingkod sa isip, sa salita at sa gawa. Amen po ba? Ganun yung ating paglilingkod. We are serving here, and then we are serving in our actions dito sa ating mga kamay, sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Amen. So, sige, palakpakan natin si Lord. Pangatlo po, how important it is, it will be the basis of God's judgment to us or on us.
Oh, grabe yon, no? Yung palang mga pangako natin, no, na may kalakip na gawa, of course. Dito ngayon bumabase ang Panginoon kung ano yung magiging hatol niya sa atin, yung judgment. If it is curse or wrath, yan, or it is a blessing. Kumbaga dito talaga yung batayan ng Panginoon, no? Na sa ating mga salita na may gawa, okay? Talagang ito pala yung tinitingnan ng ating Panginoon, yung tinatag na accountability. Sabi mo accountability. Ayun. Tandaan natin na sa Matthew chapter 12, verse 37, ito yung sinasabi niya, for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Ayun, no? Sabi, oh. At kung sa pamagitan na Beelzebub, 37 yan. 12:37. Okay. 37, yon. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Napakabigat nun. Kaya pala there are times, may mga tao tayong kausap, kapag nagsalita ka na, yung iba hindi na naniniwala. Kasi alam ka na nila na hanggang salita ka lang. Tama ba yan, church? Okay. So, meron din ibang tao na kapag ikaw naman yung nagsalita, talagang naniniwala sila. Because they know na kapag sinabi mo, ginagawa mo. Anong gusto mo na makilala? Yung bang kapag nagsasalita ka pa lang, di ka nila pinapaniwalaan? Or, nagsasalita ka pa lang, talagang kumbinsido na sila, pinaniniwalaan ka na nila? Anong gusto mo doon? Yung number 2 ba? Ang sarap kung ganon. Sana kapag nagsasalita na tayo, pinaniniwalaan ka na. O kaya, there are times kahit di ka pa nga nagsasalita eh. Nandudun ka pa lang, alam na nila. Dahil they know you, na kapag ikaw, naroon ka, narinig mo, gumano ka pa lang, gagawin talaga. Tama? Hindi ka tulad ng isa na nagsasalita, oo, ang daming sinabi. Eh, nung hindi natupad yung sinabi niya, kasi ganito eh, hindi ako pinayagan ng asawa ko eh. Tulad kahapon, nag-ride sila. O, nung una, join ako, anong oras? Ang dami, no? Grabe. Yung mga pangako na ginagawa nilang biro. Imagine mo yun. O, siyempre may mga taong umaasa. Do you think maniniwala pa sila sa'yo? No? Sira ka na. Sira ka na sa kanila. That's reality. That's reality. And we're making fun of it. Kumbaga, sila ano lang yan. Sina sister lang, sina brother lang. Malit, si pastor lang yan. No? Hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali. Kaya nga sa ating mga salita, nahuhusgahan na tayo. Amen po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. Sana wag lang tayong magaling sa salita. Amen po ba? Because mas maganda, ito pa nga yung mas nakaka-encourage eh. Lalo na sa mga preacher, yung mga nagsasalita na to, dapat sila yung nangunguna. Tama ba yan? Amen. Tingnan mo yan sa ako talagang. Kaya, ayoko nang tumayo dito eh. Sino gusto tumayo kaya dito? Wala naman. Pero praise God kasi yung unang-una itong mensahe na ito para sa akin and then, pinarinig sa inyo. So, ibig sabihin, bahagi na kayo. Kasi nakarinig kayo. Kaya nyo narinig para gawin. Amen? Lalo na nag-amen ka, di ba? Ang bigat niyan. Kapag sinabi mong amen, it means gagawin mo. Kasi merong agreement. Amen po ba? Amen. So, Proverbs 18:21a, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Ang bigat. Nung binabasa ko, ganun pala yun. Because yung ating tongue has the power. It has the power. Ganon katindi itong dila na itong sabi sa Book of James. No, kaya nga, kailangan tayo mag-ingat talaga. Nandiyan ka pa ba, church? So, again, no, meron siyang, yung power of life and death is in our tongue. Ganon pala katindi yun. Nasa dila pala natin. No? Okay? James chapter 5, verse 12, anong sabi rito? Above all,
My brothers, do not swear, not by heaven, or by earth, or by anything else. Let your yes be yes, and your no, no, or you will be condemned. Napakaganda ng sinabi niya. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa ang langit o ang lupa o ang anumang ibang panunumpa, kundi ang iyong oo ay maging oo at ang iyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa ilalim ng kahatulan. Sometimes, sige, saksi ko yung langit. Huwag ganon. Mali yun. Kasalanan yun. Na para lang matiyak mo or makuha mo lang yung tiwala ng tao na to na pinangakuan mo, susumpa ka sa langit. Which is wrong. Huwag kang mangako doon sa langit or kayo pa man. O yan, nakaharap si brother, si sister. Hindi ganon. Huwag ganon. Nakuha niyo po ba? Oh? Kasi kahit kanino ka pa mangako, nasa sayo yun eh. Kung ayaw mong gawin eh. Kaya sabi ng Bible kanina, huwag ka na mangako as much possible. Huwag mo nang gawin yan. Kasi alam naman natin na ang Panginoon po ay hindi natin malilin lang. Hindi natin maloloko ang Diyos. Ano pa man yung naging dahilan natin, ano mang dahilan yan. Because you made a vow, gumawa ka ng pangako, kasalanan mo yun. Di ba? Ganoon naman, lalo ni sa mga nangungutang. Sino mahilig mangutang dito? Yung magtanong, mangutang. Sino mahilig mangutang? Di ba tayo mga mahilig sa utang? Tingnan nyo. Pangako ko. Sa sweldo ko. Hindi ka naman nagtatrabaho, ba't sa sweldo ka? Okay, pagdating ni ganito, parang, makikita natin, makautang lang, mapagbigyan lang, kung ano-anong mga pangako yung ginagawa. At tayo naman, talagang pinangahawakan naman natin yung pangako nila. Tama ba yan? Kaya tayo naloloko, tama? Because of those promises. Kaya kung kinakailangan, huwag na tayong mangako eh. Kaya di ako nangangako sa inyo na bukas makikita nyo pa ako, baka mamatay ako mamayang gabi. No? O baka sa susunod na linggo, wala ako dito. Hindi ako mangangako. Kaya ang sabi ng Panginoon, God's will. Kung anong kalooban ng Panginoon. Amen ba yan? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Alam naman natin na ang Panginoon natin ay talagang merong inihanda na kahatulan sa lahat ng mga tao. Every words na ating sinasalita ay hahatulan ng Panginoon yun. Tandaan niyo yan. Every words na sinabi natin, hahatulan ng Panginoon yan. Nakuha po ba? Kaya, mas maganda pa siguro, nakaka-proud pa siguro or may advantage yung mga taong hindi masyado nagsasalita. Alam niyo po, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 6, the more the words, the less the meaning. Pag maraming salita, lalong wala ng kabuluhan. Kaya dahil dami mo nang sinabi, nangako ka, dami mo nang pangako, dahil sanay ka nang nangangako, and then, nakita kayo ng kaibigan mo or sino mang tao na pinangakuan mo, di ba pangako mo, meron ba ako pinangakong ganun? Dahil sa sobrang ang dami mo nang pinangakuan, nakalimutan mo na ngayon, yung pangako mo sa kung kanino pa man na pinangakuan mo. Kaya maganda, huwag ka nang mangako. So simula ngayon, siguro, dapat natin gawin, huwag na tayong mangangako. Amen po ba? Amen ba yan? Church, narinig mo ba? Amen. Because we know now na there is judgment, God's judgment to those people na nangako sa Diyos and then hindi naman nila tutuparin. No? At mararamdaman mo yan bilang lingkod ng Panginoon. Kasi sumira ka sa pangako. Alam mo, nandoon yung guilty feelings. There is this conviction of the Holy Spirit. Nangako ka, hindi mo ginawa. No? Nangako ka, hindi mo ginawa. At lahat ng bagay na ginagawa natin ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Haharap tayo sa Kanya. Even yung mga ginawa natin doon sa pinakamaliliit na nakaluluwa ng mga bata, yung pinangako natin sa kanila bilang mga Kristiyano, okay, bilang mga Kristiyano, because we know the Word. Every time
tayo po'y nangangako, bagaman maliit na bata lang ang pinangakuan natin, sa Diyos tayo mananagot. Kasi naging sinungaling tayo doon. Nakuha niyo po ba? Okay, so, take note of that. No? Bantayan natin yung ating mga salita. Maging yung ating mga ginagawa. Amen po ba? Amen. Sige tayo nga po ay tumayo. Amen. Alam niyo po, ang Diyos hindi naman talaga siya nagkukulang sa atin. Sino naniniwalang ganon? Amen. Bakit kailangan nating lumimot sa ating pangako, sa ating Panginoon? No? Sometimes kasi, yung ating pangako na-delay o hindi natutupad because there is a question behind, no, sa ating mga kaisipan na kung gagawin ko itong pangako na to, baka, ayan, baka, may mga ganun tayong mga kaisipan, no? And napakadelikado nun bilang mga Kristiyano, sapagkat tayo Kristiyano na. Alam, isang bagay na dapat talaga nating sinisiksik sa ating isip, Kristiyano ko. Kristiyano ko, anak ako ng Diyos. Nakakapagbasa ako ng Word of God. Ang sabi ng Panginoon, yung daw mas nakakaalam ng salita ng Diyos, sila yung merong mas mabigat na accountability or pananagutan sa Diyos. No? Now we know. Maaring sabi nga, you don't need this message. But I believe in my heart, kailangan natin to. No? Na yung pangako natin sa Diyos, na magiging active ka na sa Kanya, that you will serve Him. Because for me, wala namang dahilan para i-delay mo ang pangako mo sa Diyos. Because the reason why there must be no delay, it is because ginising ka ng Diyos today. Kaya Kanya ginising ngayon para gawin mo yung pangako mo sa Kanya. Yun ang dahilan yan. Gawin mo yung pangako mo, yung obligasyon mo, yung responsibilidad mo bilang anak ng Diyos. And that is to worship God. If we're thinking, no, na hindi dapat gawin ang pangako sa Diyos, hindi ko dapat gawin agad. Kasi nga, may mga bagay akong pangangailangan na dapat unahin. Church, sa panahon na meron tayong pinagdaranasan ngayon, if we're thinking, no, na ang mahal ng gas, no, hindi mabigat na problema yan. Hindi mabigat yan. Ang Iran ang may mas mabigat na problema ngayon. Tayo, gas lang. Gagamitin natin sa sasakyan. Sila, tubig. Wala silang tubig. Yun ang gagamitin nila to fuel their body. Imagine that. Nakuha niyo po ba yan? So, why delay mga pangako natin sa Panginoon? Because of what is happening right now? Hindi magiging dahilan ang wala tayong sasakyan o mahal yung pamasahe or whatsoever para hindi ka makapanambaan sa Diyos. Because I believe that God will provide. Pwede ba natin sabihin sa ating mga puso yun? God will provide. Repeat, ulitin natin with all our heart. God, I know and I believe that you will provide. Ito ba yung laman ng puso mo ngayon? Do you believe that God will provide? Church, kung yun ang paniwala mo, hindi ka dapat lumiban o hindi mo dapat i-delay anumang pangako mo sa Diyos. It will not affect your service to God. It will not affect your faithfulness to God. Sa halip, sa mga panahon nito, mas lalo pa tayong magtiwala sa Kanya. Amen. Sa oras nito, sasabihin natin sa Kanya, ikaw lang ang pag-asa ko, hangin ang buhay ko, Jesus. Yes, God. Yes. God.